Okay, kumusta kayo po? Kumusta mga kapatid ko po? Kumusta ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia? Particularly dito po sa Sabah is Malaysia and mga kapatid natin, kababayan natin dyan po sa Pilipinas. At saka mga kapatid natin dyan po sa iba-ibang parte ng mundo, mga overseas Filipino workers. Ingat tayo po. Let's take care of our senior citizens as well as yun na mga may sakit sa pamilya natin po. And of course, wag din natin kalimutan ang marami pa rin tao dyan po sa Cebu, mga kababayan natin po, mga kapatid natin po who are still trying their level best, trying their level best to get life back to normal. Back to normal po dahil sa 6.9 earthquake po which they experienced just recently po. Kawawa talaga ang mga biktima. And I was made to understand po na naghinto na. Tapos na po ang mga rescue operations of the police in the area. And now they are concentrating po on rehabilitation na lang po. Rehabilitation na lang po. They did not found any more dead bodies sa area po. And ang number of fatalities was slightly over 70 po. Karamihan po, if I'm not mistaken, more than half of the fatalities po ay mga bata. Let us not forget to pray for their souls also po and pray for those who survived in the earthquake po, who survived in the earthquake po. Let us pray for their speedy recovery po in terms of going back to normal life. Nandyan din ang mga gobyerno or ang gobyerno natin po, different personnel coming from different government agencies who are trying their level best to extend whatever assistance that they can extend to the victims of 6.9 earthquake dyan po sa Cebu. Dyan po sa Cebu. And yesterday, nakita natin po na no less than ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He himself personally went and visited ang mga victims of earthquake dyan po sa Cebu, especially dyan po sa Bogo City, and nearby areas po where it was reported na grabe ang damage po na experience or encountered ang mga tao or mga biktima ng earthquake. Not only sabihin natin ang presidente or si BBM po, we also saw and ang visitation ni Vice President Inday Sara Duterte po dyan sa area. She even went to the extent of visiting ang mga namatay po and extend her personal condolences to the families of those who died in the disaster po, itong earthquake. Nandyan po, and we are very happy to hear that nandun ang presidente at saka ang vice president natin po. Took a time out from their heavy schedule or hectic schedule po to go and visit personally and see the distractions po ng earthquake dyan po sa Cebu. So, para sa atin, ang mga kababayan ko dito sa Pilipinas po, or dyan po, or dito po sa Sabah, now let us continue to pray para at least ang mga survivors po ng earthquake po will be able to, sabihin natin po, return back to normal. And narinig natin na si President Ferdinand Bongbong Marcos has decided as a part of his concern over the welfare and interests of the victims po. Now, he will be putting up itong tent city po dyan sa Bogo. Dahil hanggang ngayon po, since after it was Tuesday night, ang earthquake, hanggang ngayon, karamihan pa o marami pa rin mga tao, mga biktima po, they don't dare to go back to their houses
for safety reasons, for safety purposes po, and they decided to sleep sa labas na lang po. When we say sa labas po, it means that they're sleeping dyan po sa mga streets, near their houses po, open areas. And alam natin po, mahirap talaga ang buhay if you're sleeping outside from your house. Dahil, especially during night time. And yun po, nagtingi din na ang both our President and our Vice President help coming from ang mga kababayan natin from the different areas, provinces, cities, municipalities sa Pilipinas po. They don't need cash. They only need itong donation in kinds. It means especially itong food and water. Although ang presidente natin po has assured that there will be enough food to feed ang mga victims po, especially ang mga bata po, kailangan din sila mga medisina po, mga medisina. I believe some of them or many of them now are facing some medical problems like nagsisipon po or may colds dahil they are sleeping outside the house. And sana lang po ang gobyerno natin, ang mga engineers natin sa areas po, in the event na kulang ang mga engineers natin po sa areas affected, I hope other engineers from other places po can come in and assess, evaluate ang mga structures dyan po sa Bogo, sa Medellin, and other affected areas po. House to house, dapat yun po, they have to go and check ang mga structures, ang mga houses ng mga tao po. So that they can assess and declare whether the structure or the houses are safe po for occupants to go in. Kailangan niya po. Remember, hanggang ngayon po, mayroon pa rin tayo more than 3,000 registered aftershocks dyan po sa affected areas. And expected more to come. More to come. So sana mabilis ang tulong natin sa mga affected victims o sa mga residente, mga residents in the areas po. Kasi it's not easy to face this kind of inconveniences po. Especially kung may mga anak tayo po, may mga bata po. They are very fragile, especially when we have senior citizens with us, especially if they are sick. Ito mga buntis po, kailangan po extra attention sa kanila. So, let's hope and pray na ang gobyerno natin will speed up whatever, sabihin natin, assistance they can speedily extend to the victims po. In my program today, Friday ngayon, October 3, I will be sharing with you po some video clips which I have prepared for mga kababayan ko po dito sa Sabah, dito sa Malaysia po, to watch and see. At least you will have an idea kung ano talaga ang mga latest developments dyan sa Pilipinas. Not only about, sabihin natin, ang domino negative effects of the earthquake, but also some political sabihin natin na issues. But when we talk about itong sitwasyon ngayon about earthquake po, huwag na tayo po, please don't put political colors dyan po. Help must be extended whether you are affiliated to any other political parties po, or any religion or whatsoever po. Let us extend our helping hands to the victims wholeheartedly po. Because we can never say, one day we might be a victim. We might be a victim too. Kaya po, kailangan, let's stay united, in unison, in giving or extending our concern and helping hands to these victims po.
And one more thing, huwag natin kalimutan po, why I mentioned about itong sitwasyon ng mga victims, earthquake victims dyan po. Because mayroon na naman tayo problema. Dumating na naman po si Typhoon Paulo po. And you just imagine, itong mga tao, mga victims, sleeping outside, sa mga daan po, sa streets. And kung darating ang ulan, darating si Paulo sa mga lugar nila po, you just imagine, paano sila magtulog po? How can they sleep properly po kung may heavy downpour? Kawawa. And I can imagine already po kung paano ang mga bata, paano ang mga may sakit, paano ang mga senior citizens po. Kaya when I was talking to my friends kanina dito po sa both Malaysians and Filipinos po, no? Dito sa Kota Kinabalu, they appreciate ang initiative ni President Bongbong Marcos giving tents to the victims po, to the victims. Pero remember that we do not have, the government do not have enough tents. Because according to President Bongbong Marcos, these tents, ito na po, nagamit natin during the COVID po. And we don't have enough tents po. No? Kaya nga, according to the congressman ng Bobo, no? Kanina, during the interview, I saw ang interview po, he was saying that since we don't have enough tents, no? So, what they're giving or what they saw, ang mga tao po, they tried to make a mischief na lang po ang bahay-bahay nila with tarpaulins or whatever they can get and cover themselves po during the night po, no? So what the congressman was saying during the interview po, with the assistance that they are getting from the local authorities and also from the national headquarters po, they are now distributing blankets po. So at least it will help, during the night sa mga biktima po. And mga kababayan natin dito sa Sabah, they were also worried because putting up tent city po, and we don't know how long will it take for the assessment of these structures, itong mga houses po, no? How long ang mga engineers natin dyan po sa Pilipinas can assess and give clearances that these houses are safe and can be reoccupied again by the owners. It will take time. Definitely, it will take time po. So, tent alone is not enough. Sabi ang itong mga feelings ng kababayan natin Filipinos dito po sa Kota Kinabalu, as well as ang mga Malaysian friends, Sabahans natin po. They were saying, ayan, Nick, no? Wala na ba kayong mga evacuation centers? Use ang multipurpose hall, mga cover courts dyan po, no? Because tents alone, mahirap po, especially, you must remember, especially itong typhoon coming in po. Si Paulo already inside sa Pilipinas po. And there are more typhoons coming in po sa Pilipinas until the end of this year. Po. So, worried din ang mga tao, mga Filipinos dito po sa Malaysia. No? Hindi lang ang mga Filipinos, but also ang mga Malaysian friends natin. Na dito po, when we talk about itong typhoon, Typhoon Paulo, nandito po, I can give you some details on Typhoon Paulo. Typhoon Paulo slightly weakened while crossing the mountainous region of northern Luzon today, Friday afternoon. Pag-asa said as it kept wind signal number 4 raised over 9 areas. At 1 p.m. today po, at 1 p.m. today, the typhoon was located in the vicinity of Mayoyaw, Ifugao,
Mayoyo, Ifugao. It was packing maximum sustained winds of 120 kilometers per hour and up to 200 kilometers gusts. The State Weather Bureau said, or Pagasa. Paulo's very strong winds could topple electric posts, fell trees, and inflict significant damage on houses and other structures, Pagasa said. It said wind signal number 4 remain in effect over the following areas. Ito po, mga areas po. Southwestern Isabela, Northwestern Quirino, Northern Nueva Vizcaya, Mountainous Province, Ifugao, Southern Abra, Northern Benguet, Southern Ilocos Sur, Northern La Union. Other areas under wind signal include the following. Ito po, no? Ang mga areas, mga ba ito po, no? You can go to Pagasa website and you can see the areas po. And kung mayroon tayong mga relatives po, mga relatives natin po sa Pilipinas, and they are within these areas po, no? Inform them through cellphone natin, messages po, na ingat sila dyan po sa Pilipinas dahil ito si Typhoon Paulo. Aside from high winds, the typhoon will dump heavy rains over most of Luzon today po, Friday. Up to torrential rains were likely in Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Moving westward at 30 kilometers per hour, Paulo will emerge over the West Philippine Sea on Friday afternoon or evening and exit the Philippine area of responsibility Saturday morning. Saturday morning po. So, yon po ang latest updates natin tungkol kay Paulo. Typhoon Paulo po. Kaya nga, worried din kami dito sa Sabah po. Kung sakali, because definitely, although hindi masyado po sa Mindanao, si Paulo will not really be felt extensively dyan po sa Mindanao, but Luzon and Visayas definitely po. They will feel the presence of Typhoon Paulo. And sana lang po, hindi na yan po ang daan talaga dyan sa mga earthquake victims natin sa Cebu. Sa Cebu po, no? Sa Bohol City and other areas po that I mentioned earlier. Sana po, wag. Kasi kawawa talaga ang mga, sabihin natin, kababayan natin, mga kapatid natin po, mga victims of earthquake. Alright. This time around, let me share with you itong footage po about the search and operation that sabi ang police po that they already stopped. Tapos na po ang rescue operation po ng mga biktima ng earthquake. Nandito po. Sana yun, 228. Let's see, 228. Let's watch and listen to this po. Alan, ngayong tinapos na ang search and retrieval operations dyan, ibig pag sabihin yan, Alan, nahanap na yung lahat ng mga nawawala matapos yung lindol? Magandang tanghali, tama ka dyan agad na ayon na rin at maasin na rin ang kumpirmasyon na ibinigay ng Philippine National Police Tribunal Office of Civil Defense ay nahanap na ang mga nawawalang naging biktima ng lindol dito sa probinsya ng Cebu. Nandito pa ako ngayon, actually sa particular dito sa Carmen, Cebu, kung saan sa likuran po makikita yung tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga sasakyan na nagpapos na rin ng traffic dito sa Carmen dahil nga sa tuloy-tuloy na pagpasok ng mga truck, mga sasakyan na
ng PNP ang search and retrieval operations kagabi sapagkat natapos na ang paghahanap sa mga injured at nawawala dahil sa 6.9 magnitude dahil sa tumamang lindol sa probinsya ng Cebu. Dahil tapos na ang SRR, ay patuloy ang pagpapalakas sa relief operation at relief works. Iniyak ng PNP sa publiko na mananatiling naka-full alert sila sa mga apektadong lugar. Patuloy sila makikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang pabilisin ang rehabilitasyon, maibalik sa normal ang palagayan at masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga komunidad at kinabahan ng lindol. At mamaya aga ay patuloy nating babaybayin ang Bugo City, gayon din ang ilan pang karating bayan, kabilang na dyan ang Dambantayan at saka San Remigio, para tingnan natin aktual kung ano ang sitwasyon doon at kalagayan ngayon ng ating mga kababayan. Gayon din itong mga napapabalitang mga residente pansamantalang tumutuloy sa mga tent, gayon din sa mga nananatili sa mga kalsada dahil nga sa takot na rin na manatili sa kanilang mga tahanan dahil pa rin ito sa panganib na dinulot ng lindol. Aga. Maraming salamat, Alan. Alright, that's it. Narinig natin po ang nandito na ang rescue operation ng Philippine National Police po, no? Ng Philippine National Police. And here's another video clip that I would like to share with you po, no? Let's watch this video clip. Okay, sana tayo. Ito po. Another news coming from UNTV. UNTV. This afternoon lang ito po. Bagong-bago ito news. And nandito po. Let's listen to this video clip. Nangibabaw ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning hinaharap ng probinsya ng Cebu matapos itong yanigin ng 6.9 magnitude na lindol. Iba't ibang tulong ang dumating sa probinsya mula sa pagkain, tubig, iba pang esensyal, ayuda at manpower. Pero dahil sa lawak ng pinsala ng lindol, naging hamon ang mga sirang daanan, hirap sa komunikasyon, at patuloy na pagsuri at pagsuyod sa mga apektadong lugar. Gamit ang social media, ilang Cebuano ang nanawagan ng tulong. Ilan sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Midillian, San Remigio at Bantayan na kalapit na lugar sa Bugo City na siyang sentrong naapektuhan sa nangyaring lindol. Nasira ang kanilang mga tahanan at nawalan ng kuryente at higit na kailangan nila ngayon ay tubig. Bilang tugon, minamadali na ng probinsya ang pagkilos sa lahat ng mga apektadong bayan upang masiguro na walang Cebuano ang mapapabayaan. Samantala, tatanggap ng emergency assistance ang mga empleyado ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME na apektado ang hanap buhay dahil sa lindol. Ang kuhan kinatukan nga na sila temporary relief no sa ilang kalisdanan na entras wala sila magka-negosyo or wala sila magkatrabaho, matagan sila source no ng income or na sila yung magkawag. Sa ulat ng Department of Labor and Employment, hindi bababa sa 1,000 manggagawa ng MSMEs ang tutulungan. Nasa 11 milyong piso ang tulong na inihanda ng ahensya sa ilalim ng TUPAD program. Ang mga ito ay makakatanggap ng ayuda para sa unang 10 araw. Maunay ang tuwaging coverage nga inatag no sa ato mga beneficiaryo sa tugan. Although dahil upan nga kanakuan sa tagan or depende magod po ng sakit sa lugar, pagalitan ang ilang trabahoon kay pwede maupan sa sulod
So, nakita ninyo po, no? Kaya I'm telling, do not forget po, no? Do not forget, maski paano po, no? If you're in the Philippines, malapit dyan po sa mga areas. Now, the government, and the local government of the affected areas po is asking help from everybody. Hindi lang po sa gobyerno, but sa ang bayan na po. They need help. Maskin tubig na lang. No? Tubig. They need food, water. So kung pwede, tulungan natin. I was made to understand and I'm so happy to see. Immediately after that was Wednesday. Immediately when the news broke, last Tuesday evening po, nakita natin po the mayor of Davao, the mayor of Zamboanga City and other mayors po, no? They immediately went down to their constituents, and with their funds, city funds nila po, no? Plus asking donations coming from the people, they started heading towards the affected areas and extend the assistance po. Food and water kailangan and some clothings po siguro, no? Pero nandyan naman po ang DSWD ng national government natin po. And nandun din ang mga assistance coming from the local NGOs sa Cebu, no? So, but let us also not forget, kagaya natin dito po sa malayo, dito tayo po sa Malaysia, dito tayo sa Sabah, ang mga overseas Filipinos na malayo sa Pilipinas or wala sa Pilipinas po. Siguro po we can start by including our daily prayers po, ang safety and welfare of all the victims ng earthquake dyan po sa Cebu. And kung mayroon tayong mga extra po, you can go ang mga different government websites po wherein they accept donations. They accept donations po. So, you can do individually po, extend. If you have extra, extend whatever assistance that we can give or you can give po. No? Nandyan lang po, nandyan lang yan po. I will try my level best also from time to time. I check, hindi lang from time to time. Religiously, I'm going to check ang mga developments dyan po sa Pilipinas, especially itong ang condition, the conditions of our brothers and sisters affected by the earthquake, Okay, this time around, I'm going to share with you po. I will share with you ang footage of the visitation of President Bongbong Marcos as well as ang visitation to the site ni Vice President Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte, Vice President Inday Sara Duterte, she was at Medellin ba yun? Area Wednesday, and yesterday she went to Pogo City also po to see ang pay a visit, have a look the extent of damage caused by the magnitude 6.9 earthquake, and of course extend condolences to the relatives of those who died during the disaster po, during the earthquake. Okay, to start with, I will share with you po ang video clip ni President Ferdinand Bongbong Marcos po. Diyan po sa Bogo City. Nandito po. Bogo City. Nandito po. Hold on, ha? Alright. Okay. Let's watch and listen to our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Infrastructure damage, mga building, tapos yung mga gaya sa ospital, so ito, tignan ninyo itong City Hall.
ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan ilalagay, gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung ano man ang pangangailangan ng tao, ay titiyakin natin na meron. But yung we can announce, yung number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary Sharon, that we are will have electricity complete for the entire city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung ospital at ngayon, clear na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na. Ang ospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at kaagad prioritize ng Department of Energy na magka-connection kaagad. So that's those are the tapos na kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking the amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or local government support fund in the amounts of 150 million for the province, 75 million for the other towns, and maybe smaller amounts for those depending on the need. And I assured all of our local executives that this is not, hindi ito minsanan lang, baka naman isipin nila na pag-alis namin dito tapos na lahat. Hindi. We will continue to monitor, we will continue to coordinate with the leaders, the local leadership, to make sure that maganda ang takbo ng ating rehabilitation and all the support na binibigay natin. We are providing, I don't think, siguro hindi ko na kailangan ulitin, pero again, we are providing for all of those who have been displaced, lalong-lalo na yung mga nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance, at least sa umpisa, kung kailangan pa nila, baka maulit, titignan natin kung paano na takbo ng ating recovery. I would like to assure everybody na hindi tayo, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga naging biktima. Minamadali na lang natin ang kanilang magiging kung saan sila para naman may masilungan sila dito, hindi sila dahil marami, tama rin naman, natatakot na bumalik sa building. So mas gusto nila dito sila sa labas. So yun ang susundan natin. Yun ang kanilang kagustuhan, yun ang ating susundan. So that's why our proposal is the tent city. So this ongoing recovery program will continue until we are satisfied na lahat ng naapektuhan ay nabigyan na ng mapasat, may kinakain na, may tinutulugan na, may pinupunan na, yung mga commercial enterprise ay tumatakbo na. That's the important part. So, ganun ang naging situation dito sa Puhon. Yan ang situation in the other towns of Cebu. We will continue to monitor and we will continue to assist. Thank you very much. Good afternoon. Alright, yun po, narinig natin po ang presidente natin, si President Ferdinand Bongbong Marcos, announcing that for the province,
financial assistance will be 150 million. For towns affected will be 75 millions. And there will be another financial assistance to be extended. Based on the assessment po, no? Individually, the government will be giving 10,000 pesos each. 10,000 pesos each. Pasensya lang po. I don't want to put any color here. Pero parang insulto yata ito sa atin mga Filipino po. Narinig niyo po yon flood control projects, delivering of cash money by the billions. Half a billion, 450 something. Yan po sa what is this? Sa billiard table. Sabi ko receiving this much po. And then here comes itong mga victims natin, 10,000 pesos. 10,000 pesos, Mr. President. Anyway, I will just give it to you. Kayo po, mga followers ko po, what do you think po? But for me, I'm not happy. Although maganda na po. May kunting asistensya po. Pero kulang yun po Kulang yun. Anyway, sige lang. Let's see, we will monitor the situation. And I hope ang mga kababayan natin, affected brothers and sisters natin po, dyan po sa Lindol, sa Cebu po, they will recover as soon as possible po. They will go back to normal life. Normal life po. No? And maganda din nag-assure din si President Marcos na electricity po kahapon yun, no? Before the day ends kahapon po, fully lighted na ulit, energized na ulit ang mga areas po, affected areas dyan po sa Cebu Province. Sana lang yun po totoo. Sana lang yun po totoo. And sana lang po ang mga preparations for Typhoon Paulo, Paulo po, is already standby na po, ready for operation na po. No? Ready for operation na. So, okay. Let's go. I will, this time around, I will share with you ang video clips din ni Vice President Inday Sara Duterte dahil po siya din nagpunta doon po sa Medellin town and of course, yesterday nasa siya, Bogo City po, wherein she extended personal condolences to the relatives of those who lost the loved ones during the earthquake po. And she also went and see for herself ang damages po caused by the 6.9 lindol or earthquake po. Nandito po ang footage ni Vice President Inday Sara Duterte.
Pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng mga namatayan at pinapaabot rin namin yung aming pagsuporta sa mga apektado noong lingkod, yung mga nasira ang mga bahay at merong mga nasira ng mga kagamitan. Dalawang araw kami dito, no, kahapon. Nasa Medellin kami, bisita kami sa disaster center nila at kinausap namin si Mayor at ang sunod namin ay kaninang umaga sa Kubo. Merong mga nakaburol. Merong nakaburol na mga patay buwan sa Kubo. So, binisita din namin yun at binisita din namin yung mga ibang mga pamilya na yung mga tao na bumili sa labas ng kanilang mga bahay at nasadaan sila sa mga highway na bumili dahil sa takbo. At binisita namin yung dalawang patay sa San Bernardino. Ang dalawang nakaburol doon. At ngayon nandito kami sa isang barangay sa Kubo para bisitahin yung mga biktima ng landslide at itong mga namatay din at ang kanilang pamilya. I think kailangan yata ilapit din kasi yung sound niya. Ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, sa Medellin kami natulog, ay yung kuryente. Lahat ng mga areas ngayon, walang kuryente. No? So, makapagbukas ang mga negosyo at hindi din makabalik ang mga tao sa mga bahay nila dahil sobrang init at syempre sa takot dahil pangalawa, ma'am, yung tubig dahil walang kuryente ay wala rin tubig. So, yun yung dalawa sa kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari at takot sila na bumalik sa kanilang mga bahay. Marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla na lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari sa kanila. So, dapat mayroong stress debriefing yung mga tao para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. So, yun. At ang sunod na nakita ko ng mga kailangan ay yung assessment. Turuan yung mga tao paano mag-assess sa mga bahay nila kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas din noong mga aftershocks. Alright, yun po, si Inday Sara Duterte po, no? She went and visit also ang mga victims ng earthquake. Kanina umalis ako, I'm just checking ang weather condition natin dito po sa Kota Kinabalu. Umuulan na naman ang Kota Kinabalu and I hope ang area ng Penampang, ang distrito namin dito sa Kota Kinabalu or sa KK, we call it KK, we won't experience flooding. Huh? We won't experience flooding po. Busy ang mga tao dito po sa election. Very soon po, although hindi pa nag-announce po kung kailan talaga mag-dissolve ang State Assembly natin dito sa Sabah, but anytime it will be announced and it will pave way for the 17 state election of Sabah. Sabah. So, okay. Umuulan pa rin. Starting ang ulan dito. Anyway, sige lang po. Tuloy natin. Narinig natin po na
Nakita natin po si Inday Sara Duterte, ang Vice President ng Pilipinas, na she took time and personally go and extend her condolences to the relatives of those who yung namatay, ang mga loved ones nila po, no? Loved ones nila po. So yun po, that's the situation ngayon dyan po sa Cebu, especially dyan po sa area ng Pogo and other nearby areas wherein badly affected talaga dahil sa lindol or dahil sa magnitude 6.9 which occurred last Tuesday night shortly after 10 a.m. 10 a.m. po. So, ganito ang sitwasyon. Okay, the other thing that I want to touch before I will forget, is karamihan ng mga Filipinos dito po sa Sabah hails from Mindanao. And you know, when we talk about Mindanao, Southern Mindanao, we are talking about, ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, or we call it BARM. Now, scheduled na sana po to have parliamentary elections dyan po sa BARM or sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao by October 13 this month. But just recently, ang Supreme Court natin po, after carefully studying ang constitutions po, ang bylaws ng autonomy of that particular area ng BARM, now they declared that it is unconstitutional and sabihin natin, the election is now canceled po. Kailan? Cancel to next year. That will be towards the end of March 30, 2026 po. Ang problema dyan po is that ang COMELEC, they already prepared everything po. And lahat ang preparation po, lahat ang mga preparation po, it roughly amounted to 1.2 billion pesos. 1.2 billion pesos po. No? Now it went to the drain. Cancel po. Hindi matuloy ang October 13 BARM election, but it will be pushed sa March 31st. Ang problema dyan po sa March 31st po, sabi ang COMELEC, na this is the time wherein ang mga Kristiyano po will be preparing for the Holy Week. And at the same time, ang mga brothers and sisters natin po sa Islam, they will be preparing for the Ramadan Puasa po during the month. So, most likely, we'll see if it will be canceled again. Canceled again po. But we'll see. We'll see po. I will definitely keep in touch with you ang mga updates, mga brothers and sisters po, mga Muslim brothers and sisters ko po dito sa Sabah. I know you came from BARM areas, no? BARM areas po, and I will make sure that whatever updates po, you will be properly, sabihin natin, updated po on the BARM election. I just want to ask you, I just want to pass you that news. Anyway, sige lang. I will share with you ang interview ni Ted Filon this morning ba ito? Sa COMELEC chairman, Chairman George Garcia, regarding itong cancellation of October 13 BARM election. Nandito po, let's watch and listen to this video clip. Sabi po kasi ng Korte Suprema, ayon sa kanyang tagapagsalita, na ayun pong dalawang batas na dapat sana ay pwedeng pagpagpalian kung ano yung papatupag natin sa October 13 ay nabaliwala. Ito po yung unconstitutional. Kakailanganin ng bagong batas upang yan ang ipapatupad sa susunod na halalan, yung na-reset. At dahil po dyan, lumalabas kahit yung balota na ating pong pinagandaan,
yan po lahat ay mababaliwala dahil kinakailangan mag-reprint tayo ng bagong balota base sa mga bagong kandidato na magpa-file ng kanilang candidacy doon sa mga distrito na magkakaroon po ng districting doon sa gagawin po ng Bangsamoro. At the same time, yung pong ating mga narentahan, siyempre ang renta po dyan, lalo na yung mga makina at yung mga transmission, yung mga Starlink ay pang October 13. And therefore, iba po yung patungkol sa isang present na halalan. Isa pa po, katulad na limbawa po sa deployment, dahil nakapag-deploy na po tayo ng mga kagamitan, yung po kinakailangan ipabalik natin. Dahil siyempre po, masyadong mahaba-haba yung panahon at kinakailangan ay ma-stock muna muli natin yan sa warehouse ng komisyon. So, tapos nyo po tayo, Ma'am DJ. Kaya nga ho kami naobligan tumawag sa inyo, Chairman, ulit this morning kasi sa panghihinayang sa announcement mismo ng COMELEC na dito po nagsayang tayo ng higit sa 1 bilyong piso sa paliwanag nyo. So, can we say na totally po nasayang na po itong pera ng bayan na to? Yes, Sir Ted. Ibig sabihin po na baliwala na dahil po hindi na po natin magagamit yung lahat ng mga napamili ng COMELEC except perhaps, halimbawa, indelible ink, magagamit namin yan. Pero po yung bagay na po dahil nga po ang eleksyon ay malilipat na sa ibang panahon, maaaring on or before March 31, 2026. So ito po yung lahat na to, baliwala na po. Chairman, ano po dapat ang ginawa o ang nagawa ng lahat itong committee, itong BARM legislature, and with all due respect, Supreme Court, para ho sana na iwasan natin na mag-aksaya ng pera? Ang COMELEC po talaga, Sir Ted, nakapagpatupad kami ng batas. Siyempre po, sana yung batas na sinagawa ng ating pong Bangsamoro na pag-aralan mabuti, sana po ito ay nagkaroon ng proper at mas malawak na konsultasyon at siyempre po, sana ay binase sa kung ano ang konstitusyon at ano ang Bangsamoro Organic Law. Lumalabas po kasi talaga nakafocus doon sa gano'n ang desisyon ng Korte Suprema na ang kanila pong ginawang batas, yung dalawang yun, ay lumalabag sa saligang batas at lumabag din sa Bangsamoro Organic Law. So, umiikot po doon sa puntong yun, Sir Ted, ang naging desisyon ng Korte Suprema. Alright, narinig niyo po si COMELEC Chairman George Garcia regarding itong issue ng BARM election po, no? BARM election. So, tentative schedule for the BARM election will be on or before March 31, 2026. Ibig sabihin, next year yun po. Ang problema dyan is, baka mag-cancel na naman yun, postpone na naman yun, dahil this is the month wherein the Christians will be preparing for the Holy Week. And of course, ang Ramadan and Hari Raya for our brothers and sisters, Muslims or embracing the Islam faith. Yan po. Alright? So, yun ang latest developments natin. But before I'll go, I would like to again remind everybody ang laban natin kontra sa korupsyon dyan sa Pilipinas. Ang issue natin tungkol sa most identified ito, most corrupt national budget in the history of the Philippines, ang National Budget 2025. At saka itong issue ngayon po ng flood control projects po, anomalous deals amounting to billions and trillions of money already po, no? Huwag natin kalimutan yan po. Huwag natin kalimutan yan po. No matter what happens, no matter how ilan typhoons magdating dito po, now and until end of the year, no matter may Christmas spirit, magdating na ang Christmas spirit natin po dahil December will be Christmas season. Huwag natin kalimutan po ang mga corrupt, ang mga buhaya po, who stole our money and now we are suffering. Sabi pa nga ni Mayor ng Baguio and the former, ex na yun po ngayon, ex na yun, ICI, Independent Commission for Infrastructure, advisor,
advisor po, kung investigator po, lahat sila ay corrupt. Ibig sabihin, ang mga politician mentioned, ang government officials mentioned, at saka mga contractors po. And itong anomalya, itong ghost project, substandard projects po, by the thousands ito po. And this is nationwide. And ang corruption po sa Pilipinas, sabi niya po, is a cottage industry already po. Livelihood program na ito po ng mga politicians. The way we are looking at it now, sa Senado po, magulo sila po, no? Mismong senador, pinpointing fingers po or trying to cover up. The way how we look at it, trying to cover up ang mga colleagues nila ba o whatever la. But there is one thing sure, hindi lang si former Congressman Saldi Ko at saka si former Speaker of the House of Representatives, si Martin Romualdez po, hindi yun sila ang mastermind. Mayroon pa po, mas mataas sa kanila po. And that mas mataas is the mastermind. And we don't believe that mataas pa sa kanila po is not aware of the illegal activities carried out by these two people and collaborated with yon mga tao sa baba. 100% yun po. 100% yun po. They have something to do. They are aware. All of them are aware. That's how we feel, mga Filipinos. And that's how si Mayor Magalong also expressed his disappointment. And sabi niya po, he doesn't know what will happen to this ongoing investigation. Investigation ng Blue Ribbon Committee po. This week, wala. Hopefully by next week po. Hopefully by next week. Why? Is there something that they are hiding? Oh, we don't know. We heard, according to Senator Amy Marcos, na ang Blue Ribbon Committee will stop ang investigation. True or not, we still don't know because it must come from the mouth of the chairman of the Blue Ribbon Committee, and that is Senator Ping Lacson. Kung sakali, they will stop itong investigation po, which a lot of Filipinos agree na must go on ito dahil po this is an open hearing, open investigation po. And if they're going to stop this thing po dahil nag-mention na po ang mga pangalan ng malaking tao dyan po, kagaya ni Saldi Ko, kagaya ni Congressman Martin Romualdez po, siguro they want to stop it already po and just throw it dyan po sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, because this investigation carried out by ICI is a closed-door investigation po. Pero let me tell you, ang mga Filipinos, ang bayan, we don't trust the government anymore. If you want that we will trust the government again, Mr. President, open up this investigation. We want transparency. And we want yan mga tao involved in this anomalous transactions po at the expense of the many thousands, hundreds, 140 million Filipinos po at the expense of our taxes. Maganda ang buhay nila po, pero kami po, mga mahirap, nahirapan. We want these people must be behind bars. Ikulong ninyo po itong mga tao. And if you are involved, then there must be justice, accountability, and transparency. Yan po ang sigaw ng mga Filipinos po dito sa Sabah or dito sa Malaysia. And I suppose, I believe, hindi lang kami po.
Hindi lang, this is not the only voice coming from the Filipino communities in Malaysia and dito po sa Sabah. But I believe this is the voice of every Filipino, be it in the country, Philippines, or outside the Philippines po. Galit na kami. Enough is enough. Ikulong natin ang mga corrupt. Yon ang gusto namin. So with this, siguro nandito na lang po ang programa natin itong The Real Talk with Nico. And ingat kayo po. Don't forget to say a prayer. Include in your daily prayers po ang mga victims ng earthquake dyan po sa Cebu po, no? Kasi mahirap din ang buhay nila. And through the intervention of our Almighty God, our Creator po, si God or si Allah or whoever you call, now ease ang sufferings nila. So with this, thank you very much for making me a part of your day. And enjoy kayo po ang weekend holidays ninyo bukas and on Sunday. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and I'll see you in my next episode. Bye, and I love you. Keep safe always.